Noong 1889 sa southwestern Colorado, may isang grupo ng mga cowboy ang nakatagpo ng isang sinaunang nawasak na komunidad sa may matarik na bangin o Talampas. Habang naghahanap ng mga nawawalang baka itong cowboy na si Richard Witterell kasama ang kanyang 4 na kapatid, sila ay biglang nagulat sa kanilang nakita. Isang nakakamanghang tagpo ang kanilang natuklasan. Ito ay parang isang malapalasyo na lugar na matatagpuan sa isang matarik na bangin o talampas. At gumawa sila ng hagdan para mapuntahan ang lahat ng bahagi ng lugar para alamin ang mga nakatagong misteryo sa lugar na ito. Sa ngayon, ang lugar na ito ay tinatawag na Mesa Verde National Park. Sa pagsasaliksik ng mga geographical expert, ang makasaysayang lugar na ito ay tinatag sa kalagitnaan ng 1150 at 1300 ng mga ancestral Puebloans o katutubong Amerikano na tinatawag noon ng mga Anasazi. Itong mga tahanan nila ay tinatawag na cliff dwellings dahil sa kakaiba nitong pagkayari na gawa sa bato at nakapwisto ang kanilang mga tahanan sa gilid at ilalim ng nakahang na matarik na bangin. Ang hanap buhay ng mga katutubo noon ay ang pangangaso o paghahunting ng mga mababangis na hayop. Dahil sa kanilang hanap buhay na pangangaso, hindi nila magawang magkaroon ng permanenteng tirahan, kaya sila ay palipat-lipat at doon sila maglalagay ng tent kung saan sila maabutan ng kanilang paghahunting ng mga hayop. Tinatawag din sila noon na mga nomads dahil nga sila ay palipat-lipat at walang permanenteng tirahan. Subalit habang lumilipas ang mga panahon, lumalawak din ang kaalaman ng mga katutubong Amerikano na ito sa larangan ng paghahanap buhay. Bukod sa pangangaso, natutuhan din nilang maghanap buhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga butil at trigo at iba't ibang uri ng mga gulay. At dahil sa kanilang bagong hanap buhay ng pagtatanim, hindi na sila pwedeng magpalipat-lipat ng tahanan dahil hindi na nila pwedeng iwanan ang kanilang mga pananim. Dahil dito, naisipan na nilang gumawa ng permanenteng tahanan upang mapangalagaan at pabantayan ng mabuti ang kanilang mga pananim. At dito na nila sinimulan ang paggawa ng malapalasyong lugar na ito. At ito ay tinatawag na cliff dwellings o cliff palace. Binubuo ito ng isang komunidad na may humigit kumulang 700 katao ang nakatira. Ang cliff dwellings ay nakapwesto sa gilid ng nakahangover na matarik na talampas. Ang layunin nila dito ay para maprotektahan ang kanilang tahanan at ang kanilang sarili sa mga masasamang panahon at mga calamities na dumarating. Hindi lang sa masamang panahon, kundi sa mga masasamang grupo din ng mga nomads na nais silang salakayin at puksain. Nabiyayaan din sila ng talino at galing kung paano gawin ang nakakapanghang structural building na ito. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng mga adobe blocks at mortar para mapagpatong-patong o mapagdugtong-dugtong ng matibay na kahit daanan ng mga matitinding kalamidad ay hindi ito basta-basta na masira o mawasak. Meron itong humigit kumulang 150 rooms at 21 kivas. Ang kivas ay isa itong malaking kwarto na pabilog ang hugis at ginagamit ito para sa mga ritual o spiritual na seremonya ng mga Anasazi at ginagamit din ito para sa mga political meetings. At bago sila makapasok sa kanilang mga tahanan ay kailangan pa nilang gumamit ng mataas na hagdan at ito ay kanila ding inaalis kapag sila ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Ang layunin nito ay para hindi makapasok ang mga kalaban na magtangkang sumalakay sa kanila. Gumawa din sila ng mga kwarto para sa imbakan ng mga pagkain na kahit ilang araw ng pag-iimbak ay hindi masisira at mabubulok ang mga pagkain. Tumagal ng mahabang panahon ang paninirahan ng mga katutubong Amerikano dito. Dahil nga sa naging masagana ang kanilang pamumuhay dito, sagana rin sa lahat ng uri ng pananim at mga pagkain. Subalit, sa hindi maiiwasang pangyayari, nagkaroon ng matinding tagtuyot at taggutom sa lugar na ito. Hindi na nila kayang buhayin ang lahat ng uri ng pananim dahil sa tagtuyot at walang supply ng tubig. Sa pangyayaring ito na dumating na malaking salot sa kanilang lugar, napagdesisyonan nila na lisanin ang lugar na ito at maghanap ng iba pang lugar na makuhaan nila ng mga resources na magkaroon sila ng hanap buhay para masuplayan ang pagkain sa pang-araw-araw. Ang buhay ng mga Anasazi ay nag-iwan din ng malaking kasaysayan sa kontinente ng Amerika
kahit na ito ay hindi pa lubos na napag-aralan dahil sa wala silang naiwan na mga records o talaan ng kanilang ninuno. Tanging ang mga relics at artifacts lang ang nagpapatunay na nagkaroon ng sibilisasyon sa lugar na ito. Sa ngayon, ang lugar na ito ay tinawag na Mesa Verde National Park. Nasa pangangalaga ito ng pamahalaan ng Colorado at naging isang tourist spot na ito ngayon. Marami na ring mga bahagi ang nasira sa lugar na ito, ngunit sa tulong ng pamahalaan, inayos at nai-repair ang mga nasirang parte ng park para mapanatili ang tibay at kagandahan para sa ligtas na pagbibisita ng mga nais pumunta dito. Marami pang mga kwento sa lugar na ito bago ito nakuha sa tamang pangangalaga at ito ay muntik ng tuluyang masira. Sa tulong ng mga taong may pagmamahal sa kalikasan at sa kasaysayan, ito ay nai-preserve at naging isang magandang pasyalan na ngayon ng mga turista. Maraming salamat sa lahat ng nagpapatuloy sa pagsusubaybay sa aking video na kahit matagal na tayong hindi nakapag-upload. Hanggang dito na lang mga kapatid, at sa dakilang kaalaman, magiging dakila ang kaalaman natin sa pagtuklas ng iba't ibang kaalaman. Happy New Year!